What's up YouTube friends? This is Bianikin, here to go HR vlogger. So for today's video, meron tayo isang mahalagang bagay na pag-uusapan. So nung nagbabrowse ako sa aking YouTube studio, isang nakakalungkot na kaganapan ang aking nakita. So kung makikita nyo dyan, marami pa rin palang viewers or mga subscribers ko ang nabibiktima sa fake news. Yes guys, tama kayo nadinig ng fake news. At ito ang mga halimbawa sa fake news na sinasabi. Universal Social Pension aprobado na. 11K Universal Social Pension, 7K Universal Social Pension, 5K na Universal Social Pension aprobado na, at alamin kung ano yung detalye. Unfortunately, lahat ng mga yan ay isang malaking fake news. Ano nga ba ang update sa Universal Social Pension House Bill na pumasa sa House of Representatives noong May 2024 pa? Kabila ng panawagan ng mga senior citizen representative, gaya na lamang ng Senior Citizen Representative Congressman Ordanes, United Senior Citizen Representative Congressman Magsaysay, outgoing Representative Joey Salceda, na ipasa nga ang Universal Social Pension ng Senado bago magtapos ang 19th Congress noong June 11, 2025. Ngunit, as of today, June 13, 2025, ay wala pa ring balita kung pumasa ito o lumakad na ito sa Senado. Or let us assume na hindi ito nagalaw ng Senado bago natapos ang 19th Congress noong June 11, 2025. Ngayon, ang tanong, ano nga ba ang mangyayari sa Universal Social Pension Bill ngayong nagtapos na ang 19th Congress noong June 11, 2025? So yung House Bill 10423 o mas kilala bilang sa Universal Social Pension Bill, ito po ay malalaps. Ibig sabihin, ito po ay babalik ulit sa House of Representatives. Ito po ay kailangan ulit i-refile sa 20th Congress na magbubukas naman ngayong July 28, 2025. At ito ay babalik ulit sa refiling, panibagong first reading, second reading, and third reading bago ulit pumunta sa Senado. At kung papalarin, magiging batas kung pipirmahan ng ating Pangulo. Yan po ang malinaw na update. Hindi po siya batas, hindi po siya na-approve o umusad sa Senado noong 19th Congress na nagtapos noong June 11, 2025. At kailangan po itong i-refile ulit ng 20th Congress na mag-uumpisa naman ngayong July 28, 2025. Yan po ang katotohanan, kaya wag po tayong maniniwala sa mga balitang iyon. Tandaan natin, kaya nagkakaroon ng fake news kasi merong mga taong hindi na-i-inform kung ano nga ba ang katotohanan. Para hindi maging biktima ng fake news, maaari lamang i-follow ang mga official website ng mga gobyerno na naghahatid ng balita patungkol dito. Halimbawa na lang sa social pension na currently under pa rin ng DSWD, iba pang mga balita patungkol sa mga senior citizen na makikita nyo naman sa website ng NCSC o ang National Commission of Senior Citizen. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga kumakalat na fake news. Tayo po ay maging alerto. Yun lang po at maraming salamat. If you want to be updated about senior citizen benefits and news in the Philippines, make sure to subscribe to Biyahe ni Kiin.